klaseng mamamatay na mga ngaso. Sinabi ni Kim Gong-jae, ginang Silver Lily, huwag na muna tayong mag-isip ng kahit ano at magpahinga tayo ng 10 araw. Wala namang masipag pa sa'yo rito, kaya kalimutan muna natin ang lahat ng trabaho sa loob ng 10 araw at gamitin natin ang kakayahang bumalik sa nakaraan ayon. Sumagot ang ginang ng Silver Lily, si Reviel Evancia, gusto mong magpakasaya tayo sa paraang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Sabi ni Kim Gong-jae, tama. Kahit gaano pa kagulo ang mangyari, walang makakaalala ng kahit ano kung babalik lang tayo sa isang araw, hindi ba? Dahil alam kong maintindihan mo agad. Ang bilis mong makaintindi, dagdag ni Kim Gong-jae. Bumuntong hininga ang ginang ng Silver Lily, si Reviel Evancia, mukhang napasok ako sa isang relasyon, kasama ang isang pasaway na lalaki. Tinanong ng isang utusan, anong mga upuan po ang nais ninyo? Ibinaba ni Kim Gong-jae ang kanyang maleta at sinabi, upahan ko ang lahat ng 6 na grupo ng mga mananayaw at aktor para sa buong araw. Sabi ng ginang ng Silver Lily, si Reviel Evancia, Gong-jae, may matagal na akong gustong gawin. Tinanong ni Kim Gong-jae, ano yon? Sumagot si Reviel Evancia, ang mapanood ang mga pagtatanghal ng 6 na grupo sa isang malaking entablado. 3 palabas na trahedya, 2 komedya, at ang huli ay isang opera. Sabi ni Kim Gong-jae, parang magiging magulo yon. Ngumiti si Reviel Evancia, eksakto. Gusto kong makita ang kaguluhan. Sumigaw ang isang aktor, Rameo, kumusta ka, Rameo? Sumagot ang kaibigan, mahal kong ginang, napakaganda mo talaga. Habang natatawa si Kim Gong-jae at ang ginang ng Silver Lily, si Reviel Evancia, sa kanilang pinapanood, dumating ang gabi. May isang lalaki ang nagsabi, tumaya ka na. Nag-alinlangan ang isang kalbong lalaki, tumaya. Sabi ni Reviel Evancia, sabihin mong susuko ka na. Nanginginig ang lalaki, ako susuko na ni. Udyok ni Reviel Evancia, taasan pa ang tayo. Higit pa. Sigaw ng kalbo, ito ay kalupitan. Isa ka mang anak ng duke, hindi ka pwedeng umasta ng ganito sa bahay ko. Sigaw ni Kim Gong-jae, paanong naglakas loob kang sigawan ang ginang Silver Lily? Binibini, bitay na natin siya, dagdag pa ni Kim Gong-jae. Sabi ni Reviel Evancia, huwag na. Kahit na si Baron Lowe ay palihim na gumagawa ng droga sa ilalim ng lupa at ipinapamahagi ito sa buong bansa, ano ang silbi kung ipapatay siya dahil doon? Gulat na tanong ng Baron, ano ang ibig mong sabihin? Kalma ang sagot ni Reviel Evancia, umupo ka. Kung makakapaglaro ka ng 10 round sa akin, mabubuhay ka ngayong gabi. Ilang sandali pa, sa silid ng ginang ng Silver Lily, tinanong ni Kim Gong-jae habang nasa kama, masaya ka ba? Sumagot si Reviel Evancia, ito ang unang beses na naisip ko kung okay lang ba talagang mabuhay pa ako ng mas matagal. Sabi ni Kim Gong-jae, masaya rin ako. Tingnan mo, tumaas na naman ang aking antas ng pagsasanib. Ang antas ng pagsasanib ni Kim Gong-jae ay nasa 76%. Tanong ni Reviel Evancia, pagsasanib. Paliwanag ni Kim Gong-jae, ito ay isang uri ng panukat na inilagay ng konstelasyong nagpadala sa akin rito. Diba, dumating ako sa mundong ito at naging butler. Ipinapakita nito kung gaano ko nalubos na natatanggap ang aking karakter. Tuwing tinatawag mo ako sa aking pangalan, hinahaplos ang aking mukha, o niyayakap mo ako gaya ngayon, tumataas ang bilang na yan. Pagmumuni ni Reviel Evancia, tumaas din ang antas ng pagsasanib ko ngayon. Ano ang mangyayari kapag umabot ka sa 100? Sagot ni Kim Gong-jae, huwag na muna nating isipin yan. Napagkasunduan nating ako lang ang iisipin mo, hindi ba? Buntong hininga ni Reviel Evancia, ang tuso mo talaga. Sa isip ni Kim Gong-jae, isang araw. Sigaw ng isang utusan sa kalye, ang kalye na ito ay para kay Ginang Reviel Evancia ngayong araw. Paanong naglakas loob kayong dalhin ang karwaheng yan na binili sa pawis at dugo ng mga karaniwang tao? Bulong ni Kim Gong-jae sa sarili, isa pang araw. Sigaw ni Kim Gong-jae sa harap ng hari, mahal na hari, kailangang disiplinahin niyo ang inyong anak. Isa siyang inutil. Mahal na hari, bulalas ng utusan. Isinambit ni Kim Gong-jae sa sarili, naglaan kami ng panahon para maglakbay. Naglaro sila sa bukal, namigay ng ginto sa mahihirap, pinanood ang paglubog ng araw sa parke, at naupo sa tabi ng bukal sa tanghaling tapat. Hawak ang malalambot na kamay ni Reviel Evancia, sinabi ni Kim Gong-jae, nakagawa tayo ng napakasamang bagay. Buntong hininga ni Reviel Evancia, masasama tayong tao.
Sabi ni Kim Bong-jae, pero tayo lang ang nakakaalam niyan. Ang antas ng pagsasanib ni Kim Bong-jae ay nasa 81%. Sabi ni Reviel Evancia, magkakasabwat tayo. Tanong ni Kim Bong-jae, Laviel, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa loob ng karwahe? Sagot ni Reviel Evancia, naaalala ko ang lahat ng sinabi mo sa akin. Sabi ni Kim Bong-jae, sinabi ko sa iyo na magtiwala ka tuwing hihilingin ko yon. Sabi ni Reviel Evancia, syempre, magtitiwala ako. Sabi ni Kim Bong-jae, gusto kong tuparin mo ang pangakong yon ngayon. Sabi ni Reviel Evancia, mukhang may binabalak kang hindi maganda. Mas mabuting sabihin mo na lang ang lahat ng tapat. Mas magiging magaan sa puso mo. Sinabi ni Kim Bong-jae, palalakihin ko na ngayon ang aking synchronization rate hanggang 99%. Kailangan kong maging isang butler na halos 100%. Kailangan kong maging isang taong ipinanganak at lumaki sa mundong ito. Nagtanong ang ginang ng Silver Lily, si Reviel Evancia, bakit kailangan mong gawin yon? Sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko maipapaliwanag ang dahilan. Sabi ni Reviel Evancia, kung hindi mo pwedeng sabihin sa akin ang dahilan, ibig sabihin ay mas magiging matagumpay ito kung ikaw lang ang nakakaalam. Ang dahilan kung bakit sinasabi mo ito sa akin ngayon ay marahil dahil kailangan mong may gawin ako. Tumango si Kim Bong-jae, tama ka. Napabuntong hininga si Reviel Evancia. Iyon palang pangako na pinagawa mo sa akin noon ay para talaga sa sandaling ito, ano? Dapat naging mas maingat ako. Ano ang kailangan kong gawin? Sa isip ni Kim Bong-jae, una, bumalik kami sa unang araw gamit ang entabladong ito bilang simula. Isinara ng ginang ng Silver Lily ang pinto, lumingon at nagtanong, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Sabi ni Kim Bong-jae, pakitalian mo ng mahigpit ang aking mga kamay at paa sa upuan. Nag-alinlangan si Reviel Evancia, Bong-jae, pakiramdam ko ay masyado pang maaga para gawin natin yan. Nagtanong si Kim Bong-jae, ano bang iniisip mo? Masaya na ako sa buhay natin ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Reviel Evancia, habang pinangako kong magtitiwala ako sa iyo, hindi ka naman nagbibigay ng sapat na dahilan para gawin ko yon. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sanay na itinali ni Reviel Evancia si Kim Bong-jae sa upuan. Sabi ni Kim Bong-jae, ayos. Sapat na ang higpit. Biglang tinawag ng Sword Emperor, Hoy, Zombie Kim, ano bang ginagawa mo? Hindi ako mapakali ngayon. Lumabas ang isang paalala mula sa sistema, nag-aalala si Sparkly sa iyong mga aksyon. Sa isip ni Kim Bong-jae, pakiramdam ko, ang butler na may-ari ng katawang ito ngayon ay mahal ang parehong mga babae. Parehong walang pag-asang pagmamahal. Malamang ay tahimik na isasara ng butler ang kanyang puso. Mahal din ng Crown Prince ang dalawang babae. Mahal ni Lady Goldenflower ang Crown Prince at ang butler. Ang synchronization rate ni Kim Bong-jae ay nasa 81%. Nagpatuloy siya sa pag-isip, mahal din ako ni Laviel at ang Crown Prince. Napakagulo ng romansa. Pero dahil dito, nagkaroon ako ng ideya para sa planong ito. Sabi ni Kim Bong-jae, pakidala ang salamin sa harap ko. Tinitigan niya ang sarili at ginamit ang kanyang skill status window. Lumabas ang paalala mula sa sistema, mga paboritong genre, martial arts, romansa, misteryo, pakikipagsapalaran, mga hindi gusto, wala paboritong uri ng tauhan. Mga guro, mararangal na bayani, mga taong nagsasakripisyo, mga taong masisipag, mga bata, mabubuting tao, mga taong hindi mayabang, mga taong mapagbigay, mga taong may pangunawa, paboritong uri ng kwento. Nananalo ang katarungan sa huli, pagkakaibigan, pag-ibig, hindi gustong kwento, pagkapuot sa sarili, pagsuko. Pagtakas, kawalan ng pag-asa, pagsasarili ng pag-aari, si Kim Bong-jae ay nasa 4 at 3 kapat na puso. Sabi ni Kim Bong-jae, Laviel. Sumagot si Reviel Evancia, nakikinig ako. Sabi ni Kim Bong-jae, pakihalik ako ng todo ngayon para mas lalo pa akong ma-in-love sa'yo. Pabirong sinabi ni Reviel Evancia, gusto mo palang hinahalikan habang nakatali ka. Sana sinabi mo agad. Sabi ni Kim Bong-jae, pagdating ng isang punto, hindi na ako magiging ako. Sa isip ni Kim Bong-jae, noong nakita ko ang interrogator ng kulto na ganap na nagsisynchronize kay Lady Goldenflower, may napansin akong kakaiba. Patuloy pa rin ang pagtubo ng buhok niya. Yan ang sikreto kong plano para matapos ang stage na ito sa sarili kong paraan. Sabi ni Kim Bong-jae, kapag lumagpas ang synchronization rate ko sa 70% at lumapit sa 100%, gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa akin. Gumulong ang gulat sa mukha ni Reviel Evancia, ano? Sabi ni Kim Bong-jae, pag-isipan mo. Sigurado akong naiisip mo rin ang naiisip ko.
Sa huli, pareho tayong regressor, hindi ba? Sabi ni Reviel Evancia, Gongje, mapanganib ito. Para kang nagsusugal. Sumagot si Kim Gongje, kung pagsusugal ang usapan, panalo na tayo. Dahil ito ay pagkakamali ng Thor. Sa mismong pagtukoy natin sa pagkakamaling ito, nagkakaroon na tayo ng lamang. Sabi ni Reviel Evancia, may isa pang problema. Hindi na kita maaalala. Sabi ni Kim Gongje, ayos lang. Ako na ang bahala. Pero isa lang ang hiling ko. Kung sakaling hindi ko kayang makaalis sa mundong ito ng mag-isa, pakigawin mo akong maaaring matawag na transmit. Magtiwala ka sa akin. Sumagot si Reviel Evancia, sige. Ako ang una mong aso at ikaw ang huli ko. Hay! Napunta talaga ako sa isang napakasamang lalaki. Hinawakan niya ang baba ni Kim Gongje at mariing hinalikan. Ikaw ay kasalukuyang nagsisynchronize sa iyong karakter. Synchronization rate ay ngayon nasa 84%. Sa isip ni Kim Gongje, huling pagkakataon. Ikaw ay kasalukuyang nagsisynchronize sa iyong karakter. Synchronization rate ay ngayon nasa 85%. Nagpatuloy sa pag-iisip si Kim Gongje, may kakaiba talaga noong naging si Lady Goldenflower ang kulto interrogator. Ikaw ay kasalukuyang nagsisynchronize sa iyong karakter. Synchronization rate ay ngayon nasa 86%. Naisip ni Kim Gongje, bakit nananatili ang pagbabagong anyo? Ang interrogator ng kulto ay kayang baguhin ang anyo gamit ang banal na tech. Pero siya lang ang may ganitong kasanayan. Wala si Lady Goldenflower nito. Sa kabila niyon, patuloy pa rin sa pagtubo ang kanyang buhok. Ibig sabihin, hindi nawawala ang mga kasanayan kahit pa nagsisynchronize. Ang synchronization rate ni Kim Gongje ay nasa 87%. Bigla siyang nilapitan ni ginang ng pilak na liryo, si Reviel Evancia. Lumabas ang isang system notification, nakikipag-synchronize ka sa iyong karakter. Sumunod na system notification, ang kasalukuyang synchronization rate mo ay 88%. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan, nagbabala ang system notification, mangyaring huminto ka na ngayon. Nagtanong si Reviel Evancia, ayos ka lang ba? Sumigaw ang Sword Emperor, Gongje. Ano ba yung ginagawa mo? Lasing sa pag-ibig, sumagot si Kim Gongje, ayos pa naman ako Morn. Umiti ng mapanukso si Reviel, ibig mong sabihin gusto mong halikan pa kita. Napakalanding mong kasintahan. Nagpatuloy sila sa maalab na halikan. Sabi ni Kim Gongje, Reviel, mahal kita. Kahit ipanganak akong muli, mamahalin pa rin kita. Kaya pakiusap siguraduhin mong hindi ko makakalimutan kahit mamatay pa ako Sumagot si Reviel Evancia, alam ko Sa isip ni Kim Gongje, ang aking pag-iral ay unti-unting nawawala. Tinanong ni Reviel, Gongje, ayos ka lang ba? Sumagot si Kim Gongje, ano ba ito? Diyos ko, Batang Duke? Kinidnap mo ba ako? Kahit abutin pa ng kapangyarihan ng pamilya Evancia ang langit, sobra na ito. Galit ka ba kay ginang ginintuang bulaklak, kaya ginagantihan mo ang isang mababang alipin na tulad ko? Nagulat si Reviel Evancia. Ganito pala. Akala ko wala na akong pusong pwedeng masaktan, pero masakit pala talaga ito. Magsaya ka. Tiyak na tinamaan ng iyong espada ang puso ko. Naguluhan si Kim Gongje, ano nang ibig mong sabihin? Sumagot si Reviel, Gongje. Nagtanong si Kim Gongje, sino ang tinatawag mo? Sabi ni Reviel, ang kasintahan. Hinugot niya ang espada at nagdagdag, ang lalaking nagbigay sa akin ng puso niya, at bibigyan ko rin ng sa akin. Kung sugatan mo ang puso ko, papatayin kita. Habang sumasakit ang ulo ni Kim Gongje, sinabi ni Reviel, Kim Gongje, bumalik ka sa akin. Naramdaman ni Kim Gongje ang matalim na kirot sa dibdib. Bumulong si Reviel, hihintayin kita. Sinaksak niya si Kim Gongje sa dibdib. Habang hinahalikan siya, naisip ni Kim Gongje, ginang ng pilak na liryo mukhang tuluyan na siyang sasabak sa plano laban kay ginang ginintuang bulaklak. Kailangan kong sabihin ito kay ginang ginintuang bulaklak. Gusto kong punasan ang kanyang mga luha. System notification, patay ka na. System notification, babalik sa 24 na oras bago ang kasalukuyan. System notification, natagpo ang error. System notification, ang may-ari ng kakayahan at ang target ng kakayahan ay hindi isa. System notification, sinusuri kung babalik mula sa pananaw ng may-ari o ng target. System notification, hindi ma-assess.
Ang kasong ito ay lampas sa otoridad ng Tor. System notification, sinuri ng Tor ang otoridad ng Death Sovereign. System notification, malinis. Pansamantalang kwalipikado ang Death Sovereign bilang apostol. System notification, si Hamustra ang nagbigay ng pansamantalang status bilang apostol. System notification, kinilala ng Tor ang pagtataas ng issue ng Death Sovereign bilang opisyal na agenda. System notification, ipinatawag ng Tor ang pagpupulong ng 6 na haligi ng buhay para sa pagboto. Isang figura ang nagsalita, Chubata, Mura Waloyo Bushito. Sumagot ang isa pa, Sato, Maimaw. System notification, kumpirmado ang request. Isinasalin ang wika ng Zrakwa. May nagsigaw, niloloko tayo ng batang to. Tawagin si Hamustra ngayon na. Bakit ba siya ang pinadala niyang apostol? Sumagot ang isa, ayon sa proseso, wala namang mali. May isa pang nagsabi, mas mahalaga, sigurado akong hindi niya tayo naiintindihan. May isa ang nagsabi, nag-synth ba siya sa kanyang karakter? Ang pag-reverse niyan ang makakatulong sa pakikipag-usap. Utos ng isa, Mia, reverse na. System notification, kumpirmado ang request. I-reset ang synchronization rate ng Death Sovereign. Biglang napahinga ng malalim si Kim Gongjae nang bumagsak ang kanyang synchronization rate sa 0%. May nagsabi, ginamit mo ng sadya ang regression skill matapos mong mag-synth sa karakter, hindi ba? Para makabalik ka sa 24 na oras bago ayon sa pananaw ng karakter at hindi sayo. Kumpirmadong sagot ni Kim Gongjae, tama ka. Ibalik niyo ako sa araw bago magsimula ang walang hanggang 10 araw. May galit na sumigaw, walang hiya ka. May isa pang nagsabi, kalma lang, bata. Lumalabas na ang iyong personalidad bilang fragment noong madilim na panahon. Sigaw ng galit na figura, papatayin kita. Sabi ng isa, wala kang mapapala sa galit at selos sa ganitong negosasyon. Sigaw ng galit na figura, Isang figura ang nagsabi, ikaw ang Death Sovereign, tama ba? Matagal na mula noong 2 beses tayong nagpulong para sa parehong tao. Kailan pa ba huli nating ginawa ito? Noong kay Constellation Killer. At ngayon, lumalakas palalo ang koneksyon ng dalawa. Coincidence kaya ito? System notification, nakakainis. System notification, kung ang synchronization rate ay umabot ng 100%, pwede ka sanang ibalik sa araw bago mula sa pananaw ng butler. System notification, kung 90 ang naabot, mula sana ito sa pananaw ng Death Sovereign. Lumabas na naman ang isa pang system notification, gayunpaman, ito ay 99%. Nagpatuloy ang system notification, napakalabo nito. Aling panig ba ang dapat naming piliin? Sa sarili ni Kim Gongjae, ang tagapamahala ng Tor. Sinabi ni Kim Gongjae, sa tingin ko, dapat akong i-regress mula sa pananaw ng butler. Nagtanong ang system notification, kumbinsihin mo ako. Sumagot si Kim Gongjae, una, ang mga numero. Ang synchronization rate na 99% ay nangangahulugang 1% na lang ang kulang. Dahil ang butler ang may pinakamalaking bahagi, makatuwirang isipin na siya ang may kontrol sa katawan. Tumugon ang system, pero ang Returner's Clockwork Watch ay ang iyong kasanayan. Ikaw lang ang makakagamit nito. Nagtanong ulit ang system, kailangan mong bumalik sa nakaraan, hindi ba? Nagpatuloy ito, hindi mo kailangang kabahan. Nagtanong lang ako dahil curious ako. Sabi ni Kim Gongjae, mangyaring isipin ito mula sa perspektibo ng butler. Palagi kaming nagtatalo ng butler kung sino ang dapat may kontrol sa katawan sa yugtong ito. Minsan siya ang nanalo, minsan naman ako. Ibig sabihin lumaban siya ng patas at nanalo. Dahil doon, nakuha niya ang aking kasanayan. Ang Returner's Clockwork Watch ay kasanayan na rin ng butler. System notification, ho. System notification, may punto ka. Sige na nga. Katulad lang ito ng ginawa. System notification, katulad ng pagkopya mo ng mga kasanayan ng Flame Emperor at pagkuha ng mga ito. System notification, matagal ko nang iniisip kung sino ang mananalo kung maglalaban ang dalawang regressor. Nakakagulat na kailangan naming ibalik ang butler sa sandali bago niya makuha ang kasanayan. System notification, sa totoo lang, humanga kami sa ideya mo. System notification, pwede ka namang tumakas at umiwas para hindi ka mapansin ng Flame Emperor. Pero hindi mo ginawa. Isang figura ang nagsabi dahil gusto niyang maghiganti. Isang figura, napakabangis. System notification, isinusumpa ka ng buwan na nag-aalaga sa mga bulag.
Isang figura, dahil isa siyang may matinding pakiramdam ng katarungan. System notification, binasbasan ka ng prinsesang naglalakad sa mga ilusyon. System notification, na nagpakamatay siya minsan para sa paghihiganti, minsan naman para sa katarungan. Pero humanga lang ako sa isang dahilan. System notification, tahimik na nagsalita ang tagapagbatas ng simula. Sabi ng figura, iyon lang ang tanging paraan para talunin ang Flame Emperor ng may 100% tsansa. System notification. Death Sovereign, napakatindi ng iyong puso pero tuso ang iyong isipan. Lagi mong hinahanap ang perpektong tagumpay. System notification, kaya hinihintay namin ang lohika mong lubos na makakakumbinsi sa amin. Sabi ni Kim Bong-jae. Wala kaming ginawang mali. Ang pagkakamaling ito ay mula sa Thor mismo, isang error. Ang problema ay nasa desisyon kung aling personalidad ang dapat may kontrol kapag nag-regress. Kung perpekto ang Thor, hindi sana nangyari ang error na ito. System notification, inaamin ko yan. At ngayon? Sabi ni Kim Bong-jae, dahil kami ang biktima ng error na ito, mangyaring bigyan nyo kami ng kabayaran. Dagdag pa, gantimpalaan nyo rin kami dahil kami ang nakadiskubre ng error. Isang figura, napakawalang hiya. Ingatan mo ang mga sinasabi mo. Gusto mo bang burahin ang iyong pag-iral? System notification, tinititigan ka ng Diyos na sumasayaw sa kawalan. System notification, pinipilit kang patayin ng buwan na nag-aalaga sa mga bulag. System notification, tama na. System notification, kahanga-hanga. System notification, ang nakakaaliw ay ang tiwala mo na tiyak na bibigyan ka namin ng kabayaran at gantimpala. Bakit namin gagawin yon kung pwede naman naming ayusin lang ang gulo at tumalikod? Sabi ni Kim Bong-jae, dahil System notification, naway samahan ka ng swerte. Sabi ni Kim Bong-jae, palagi nyo kaming ipinapanalangin ng swerte. Hindi nyo kami kailanman pinagtawanan kahit kayo ay mga nilalang na nasa itaas. Hindi nyo kami kinamuhian. Hindi nyo kami pinilit sa kahit anong direksyon. Ang mga mangangaso na gustong manatili sa unang palapag, pinayagan nyo. Ipinapanalangin nyo ng swerte ang mga gustong umakyat sa Thor at hinihiling nyong mag-ingat sila. Hindi lang yon, lahat ng taong binigyan nyo ng sariling palapag ay mga malungkot at miserable. Pinagtipon nyo ang lahat ng dumanas ng trahedya at pinatakbo nyo ang Thor gamit sila. Mabait kayo. Hindi kayo nakikialam kapag kami nag-aaway o nagkakapatayan dahil nirerespeto nyo ang aming kalayaan. Bibigyan nyo kami ng kabayaran sa pagkawala na dulot ng error ng Thor dahil ang responsibilidad ay nasa Thor, hindi sa amin. Salamat sa paglikha ng Thor. Matagal ko nang gustong sabihin yan pero wala akong pagkakataon. Matagal ko na kayong gustong pasalamatan. Kung wala ang Thor, nabuhay sana ako ng isang walang saysay na buhay sa labas. Sa totoo lang, kahit nasa Thor na ako, basura pa rin ang naging buhay ko Sa sarili ni Kim Bong-jae, mali ang naging buhay ko. Mali ang naging buhay ko, pero sabi ni Kim Bong-jae, kung hindi dahil sa inyo Sa sarili ni Kim Bong-jae, hindi ko sana nakuha ang pangalawang pagkakataon. Sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko sana kayang bumalik ng higit sa 4,000 araw mag-isa. Sana ako lang ang nakagawa niyan dahil mayroong nagmamasid sa akin. Iyon lang ang nagpatuloy sa akin. Salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Sinabi ng figura, talaga namang kaakit-akit ka sa aking panlasa. System notification, ang prinsesang naglalakad sa mga ilusyon ay tumitingin sa iyo ng may pabor. Sinabi ng figura, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng tao na nagpapasalamat dito sa lugar na ito. System notification, ang staff ng mga sinaunang panahon ay tumitingin sa iyo ng may pabor. Sinabi ng figura, normal na ngayon para sa mga kabataan na magturo ng daliri at mag-akusa ng iba. System notification, ang Diyos na sumasayaw sa kawalan ay tumitingin sa iyo ng may pabor. System notification, medyo cute ayon. System notification, ako lang ay isang salamin. Kung nakikita mo akong mabait, ito ay dahil mabait ka rin. System notification, sabihin mo sa akin, anong uri ng kabayaran ang nais mo? Sabi ni Kim Bong-jae, gusto kong bumalik sa 24 na oras na nakaraan mula sa pananaw ng butler. System notification, paano naman ang iyong gantimpala? Sabi ni Kim Bong-jae, Lady Silver Lily. Pakiusap, hayaan mong mapanatili ng aking kasintahan ang kanyang mga alaala. System notification, naintindihan ko. System notification, pwede kang humiling ng isang malakas na kasanayan, alam mo ba?
Sa katunayan, natuklasan mo ang isang error sa Tor. System notification, gusto mo bang palakasin ang Returner's Clockwork Watch? Gawin nating maaari kang mag-regress sa kahit anong oras at hindi lang 24 na oras. System notification, paano naman ang pagpapalakas sa 100 Souls Reincarnation? Pwedeng manahin ng summons hindi lang ang mga alaala, kundi pati ang mga kakayahan ng orihinal. Sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko kailangan yon. Pakiusap, nais ko lang makasama ang aking iniintindi. Hinawakan siya ng figura at sinabi, Death Sovereign. System notification, naway pagpalain ka ng swerte. System notification, naway samahan ka ng swerte. System notification, ang pulong ay natapos na. System notification, inaayos ang synchronization rate. System notification, ang iyong kasalukuyang synchronization ay nasa 79%. System notification, babalik sa 24 na oras na nakaraan. Sabi ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, Butler, gising ka na. Medyo mahaba ang iyong hapon na pagpapahinga. Sabi ni Kim Bong-jae, young miss? Sumagot si Lady Goldenflower Sylvia Avanay, ikaw ang aking isa at tanging butler. Naisip ni Kim Bong-jae, anong nangyayari? Sabi ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, kakalabas ko lang mula sa hapunan kasama ang Crown Prince at nakita kita na natutulog ng mahimbing sa upuan. Hindi ba't hindi tama na matulog ka bago ang iyong master? Pero pinatawad kita dahil ang cute mo habang natutulog ka. Mukhang maluluha ka. May masamang panaginip ka ba? Naisip ni Kim Bong-jae, ano ito? Sabi ni Kim Bong-jae, nasiyahan ka ba sa iyong hapunan kasama ang Crown Prince? Sumigaw si Lady Goldenflower Sylvia Avanay. At guess what? Binigyan ako ni His Highness ng isang asul na coral na singsing kanina. Ginawa niya iyon sa kantin habang pinapanood ng buong paaralan. Talaga namang alam ng Crown Prince kung paano pasiyahin ang isang babae. I wonder kung anong ekspresyon ni Lady Evancia kapag narinig niya ang balitang ito. Sabi ni Kim Bong-jae, Laviel. Nagduda si Lady Goldenflower Sylvia Avanay at sinabi, Butler. Hindi yata angkop na banggitin mo ang pangalan niya ng ganun. Kahit na tayong dalawa lang dito, medyo hindi maganda yon. Pakiusap, mag-ingat ka sa iyong mga salitang binibigkas. Sabi ni Kim Bong-jae, young miss. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba't narinig mo ang sinabi ko? Sumagot si Lady Goldenflower Sylvia Avanay, pardon? Sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero parang may sumisigaw ng direkta sa aking mga tenga. Tanong ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, may sakit ka ba? Pumunta tayo sa infirmary. Sabi ni Kim Bong-jae, lalabas muna ako, magpapahangin. Sabi ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay, sige. Bumalik ka agad kapag tapos ka na. Naisip ni Kim Bong-jae, isang panahon na hindi pa ako regresor. Nagtambal ang Crown Prince at si Lady Goldenflower. Galit na galit ako at gumawa ng hiling sa espada na ipinasa sa aming pamilya. Nang gawin ko yon, naging eternal ang buhay ko. Anong ginagawa ko dito? Kailangan kong bumalik, ngunit ang katawan ko ay gumagalaw mag-isa, sabi ni Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, hihintayin kita. Matagal na kitang hinihintay. Mukha kang nasa isang sitwasyon ng problema. Halata ang iyong nararamdaman. Kitang-kita ko ito kahit sa gabi. Mula sa iyong mukha, naiintindihan ko na ito ang iyong unang pagkakataon. Naisip ni Kim Bong-jae, ang una ko. Sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo, kaya mananahimik na lang ako. Lady Evancia, ito ba isang panaginip? Bakit ka nandito sa aking panaginip? Sumagot si Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, napaka-interesante ng tanong mo. Naging panaginip kita at ikaw naman ay naging buhay ko. Ang pagpapalitan ng panaginip at buhay ay pwedeng tawaging pag-ibig natin. Pero duda ako na tinatanong mo ako ng ganitong klaseng tanong na may romantikong layunin. Kung curious ka kung bakit wala kang nakikitang mga alalay dito, iyon ay dahil pinakiusapan ko silang umalis. Sabi ni Kim Bong-jae, pero bakit? Sabi ni Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, at hayaan mong magbigay ako ng babala. Huwag mo akong tawaging Lady Evancia gamit ang iyong bibig. O baka naman hukayin ko ang puso mo at patayin ka. Hinampas niya ng magaan ang likod ni Kim Bong-jae. Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, ano ang nakikita? Sabi ni Kim Bong-jae, nakikita ko kaming dalawa na magkatabi. Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, at
Ano pa ang nakikita mo? Nag-alsa ang mukha ni Kim Gong-jae sa sakit at sinabi, "Kuf ah." Inulit ni Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Tinatanong kita, ano ang nakikita mo?" Sabi ni Kim Gong-jae, "Mga salita. Nakikita ko ang mga kakaibang salita. At naririnig ko ang mga kakaibang boses." Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Tumanggap ka ng pag-ibig, ha? Sabihin mo pa ang tungkol sa mga salitang iyon." Sabi ni Kim Gong-jae, "Hindi ko sila makita ng malinaw. Ang mga salita ay hindi kumpleto. Stir. Love. Iyon lang ang nakikita ko." Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Stir a master at love a lover." Tiyak na ikaw ito, ang mga salitang iyon ang natira. Pero, andyan ba ang salitang master sa harap ng salitang lover? Habang naiintindihan ko kung bakit ganito, hindi ko ito gusto. Sabi ni Kim Gong-jae, Marami akong hindi maintindihan. Bagamat sinabi mo na hindi ito isang panaginip kung ganoon, ano ang gusto mo mula sa akin?" Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Gusto kita." Lumapit siya at nagpatuloy, "Sinabi mo na parang ikaw ay nasa isang panaginip." Anong panaginip iyon? Nagdalawang isip si Kim Gong-jae bago sumagot, "Ito. Hindi ko maalala ng malinaw pero may ilang eksena akong nakita. Isa sa mga iyon ay ikaw na tumitingin sa akin ng may luha." Maingat na nagtanong si Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Ano pa?" Sabi ni Kim Gong-jae, at sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasaktan ng aking puso. Hindi ko yata iniisip na dahil lang ito sa pagkatusok ng talim na itinanim mo sa akin. Ngumiti si Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha ng bahagya. "Natuwa akong naalala mong magsisi. Alam mo ba kung bakit ka nagkaroon ng ganitong panaginip?" Umalis ng ulo si Kim Gong-jae. "Wala akong ide." Nang bumigat ang ekspresyon ni Reveal, sinabi niya, "Ito ang trauma ko. Nagpakamatay ang aking ina. Naalala ko ang mga salitang bumulong siya sa aking mga tainga sa kanyang huling gabi. Ang alaala kung paano tahimik na pinanood ng lahat ang kanyang pagpapakamamatay at ang sunog na nagbigay ng kanyang paglilibing." Pumiglas ang boses niya. "Pero ang mga alaala yon, hindi pa nga ang trauma ko. Hindi pa yon ang mga alaala ng Crown Prince na nagbigay kay Lady Goldenflower ng singsing na coral bilang isang panukala sa kasal." Tumigil siya sandali, ang titig niya matalim. Ang mga alaala ng 10 araw na paulit-ulit na walang katapusan. O ang mga alaala ng lahat ng bagay na noon ay lubhang nagpapahirap sa aking puso. Tumigas ang boses niya habang hinihigpitan ang kanyang kamay sa leg ni Kim Gong-jae. "Dahil ngayon, isa na lang ang may kapangyarihang makasakit sa aking puso." Piniga siya at sinabi, ang tono niya ay puno ng puot, "Nilinaw ko na sa iyo na papatayin kita kung maglakas loob kang mag-iwan ng sugat sa akin. May sugat na ako. Ngayon, mamatay ka." Nagpakita ang system notification, "Ikaw ay namatay." Bumulong si Lady of the Silver Lily, Reveal Evansha, "Mamatay ka at mahalin mo ako muli." Sumunod ang isang system notification, "Inireenact ang trauma ng kaaway na pumatay sa iyo. Antas ng parusa, intermediate." Ito ang Hungry Emon's Journey. Humagikik si Kim Gong-jae at nagsalita, "Enray lady, pakiusap, isipin mo ito. Dapat ay magkaisip tayo ng pareho dahil parehong regressor tayo." Naisip ni Reveal, isang mapanganib na lalaki. Agad kong napansin ang kanyang balak, isang plano upang samantalahin ang kahinaan ng Thor at ibaling ang buong laro. Pinanood siya ni Reveal ng matalim. Tulad ng isang inosente. Paano kaya siya nakaisip ng ganitong bagay? Nag-alinlangan ang kanyang puso, ngunit matibay ang kanyang isip. Ngunit, Gong-jae, mapanganib. Naisip ni Reveal, hindi ko lang nais na mabuhay. Hindi ko matatandaan ka. Nag-ikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Nais kong mamuhay ng buhay kasama ka. Lahat ng alaala na inihati natin ay naging aking pag-iral. Lumambot ang kanyang boses habang nagsasalita siya, "Kung magtagumpay ang plano at itulak mo ako palayo, habang tinatangkang tusukin ang salamin gamit ang espada, at tatapusin ang walang katapusang siklo ng 10 araw. Magiging walang halaga ang lahat ng iyon kung hindi kita matatandaan." Nakaharap si Kim Gong-jae sa kanya at nagsabi, "Okay lang. Ayusin ko ito anuman ang mangyari. Pakiusap, magtiwala ka sa akin." Sumik ang panloob na alalahanin ni Reveal. "Paano mo ako pinapaniwalaan na magtiwala sa iyo nang walang anumang bakop? Pinagsisisihan ko ang nangako akong magtiwala sa iyo." Ngunit ang kanyang paninindigan ay tumibay.
Ngunit dahil nangako na ako, wala akong magagawa kundi sundin ang aking pangako. Bumulong siya sa sarili, magtiwala ako sa lalaking minamahal ko. Magtiwala ako sa kanyang kakayahan. Lumapit si Reviel at hinalikan si Kim Gongjae. Dahil siya ay isang tao na pinili ko. Ang kanyang boses ay naging matatag habang sinabi, kaya pakiusap, kumbinsihin mo ang Thor at magtagumpay sa pagregres sa isang araw bago pa ito. Ang problema ay kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Umiti ng bahagya si Kim Gongjae at sinabi, Laviel, mahal kita. Naisip ni Reviel, paano kaya niya maibabalik ang synchronization rate kapag lampas na sa 99%? Kung magtagumpay siya sa pagregres sa isang araw bago pa ito, tiyak na makakalimutan niya ako. Kahit na maalala niya ako, hindi ito magiging malinaw na alaala. Sabi ni Kim Gongjae nang may determinasyon, mas madali kong nauunawaan ang iba kaysa sa iba. Lumambot ang titig ni Reviel habang tinitingnan siya. Ay! Ngunit ang kanyang puso ay tumigas. Kailangan ko lang siyang patayin. Naisip niya, ang kanyang determinasyon ay nanginginig, ang unang tao na nagbigay sa akin ng ganap na kaligayahan. Isang inosente ngunit malupit na tao. Hindi kita nais patayin, ngunit kung gagawin ko iyon, ang mangyayari ngayon ay tiyak na magiging trauma ko. At makikita ng aking minamahal ang lahat ng nangyaring ito. Kapag nangyari yon, maipapakita ko sa iyo ang lahat ng mga alaala na ito. Biglang nagising si Kim Gongjae. Diyos ko! Lady Laviel. Naisip ni Reviel sa kanyang sarili, ito ang sugat na iniwan mo sa akin. Tanong ni Kim Gongjae, naguguluhan, kidnapan mo ba ako? Bumulong ng malumanay ang mga iniisip ni Reviel, huwag mong kalimutan ito kahit sa iyong kamatayan. Narito ka. Sa aking puso. Sinabi niya ng may malungkot na ngiti, magkita tayo mamaya. Ang kanyang mga iniisip ay umuukit habang siya ay naglalakad palayo, nakikinig ka ba sa mga ito? Maghihintay ako sa iyo. Sinabi ni Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia sa kanyang sarili, mahal kita. Nagbigay ng notification ang sistema na verify ang buo na kamalayan ng target. Wala nang parusa. Ang iyong kasalukuyang synchronization rate ay 78%. Biglang nagising si Kim Gongjae, mga luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Tinanong ni Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, butler. Anong nangyari? Bigla kang umiyak habang nagsasalita ako Pinunasan ni Kim Gongjae ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay nagmamadali, kailangan kong pumunta sa isang lugar sandali. Nagprotesta si Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, huwag. Sinusabi ko sa iyo kung paano kami kakain ng Crown Prince bukas. Hindi ba tungkulin mong makinig sa lahat ng mga yabang ko? Sumagot agad si Kim Gongjae, bibigyan ka ng Crown Prince ng isang asul na coral na singsing bukas. Napakunot noo si Lady Goldenflower, Sylvia Avanay, naguguluhan, pardon. Ano nang sinabi mo? Sagutin mo muna ako bago ka umalis. Hindi na naghintay si Kim Gongjae. Tumakbo siya palabas at nakita si Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia. Tanong niya, nandito ka naghihintay ka ba sa akin? Sumagot si Reviel Evancia ng malumanay. Ito na ang pangalawang pagkakataon ngayon. Ipinakita niya kay Kim Gongjae ang isang salamin at tinanong, ano ang nakikita mo? Tumingin si Kim Gongjae sa salamin. Nakikita ko ang mga salitang master at lover. Nakikita ko rin ang mga pira-pirasong salita, ngunit mahirap tukuyin kung ano ang sinasabi nila. Sinabi ni Reviel Evancia, tawagin mo ako. Ngunit pagkatapos, naiisip niya sa sarili, huwag mo akong tawagin, Lady Evancia, gamit ang bibig mo. Sinabi ni Kim Gongjae, Lady. Pumorma ang ekspresyon ni Reviel. Inoy Lady. Tumango si Kim Gongjae bilang tanda ng pagkaintindi. Mas maganda ito. Hinawakan niya ang kanyang mukha, naguguluhan. Naisip ni Reviel Evancia sa sarili, ano kayang panaginip ang naranasan mo? Bumangon si Kim Gongjae at nagsalita, umiiyak ka niya. Ang boses ni Reviel ay matatag nang tanungin niya at nagpatuloy si Kim Gongjae, may isang lalaki na nakatali sa tabi mo mukhang nasasaktan ka habang tinutusok mo siya gamit ang espada. Bumalik ang ngiti ni Reviel, mahina at malayo. Magaling ka. Tingnan mo. Ito ang ebidensya ng pagsisikap na ibinigay mo para sa akin. Sumunod ang isang notification ng sistema, ang pag-ibig ng isang regressor. Ranggo, ira epekto, ang pag-ibig ay parang lason para sa isang regressor. Hindi mahalaga kung gaano sila magsikap, hindi nila magugol ang oras kasama ang minamahal nila.
Kaya, ang isang regressor ay nagdasal, pakiusap, protektahan ang aking mga alaala ng aking minamahal. Ang dasal na yon ay umabot sa Tor at natupad. Ngayon, magkasama kayo ng inyong minamahal sa isang timeline. Kung ang iyong minamahal ay magre-regress sa isang araw, ikaw din ay magre-regress sa isang araw. Ito ang sumpa ng singsing, ang kasal ng oras. Naway maging maswerte kayong dalawa. Ngunit ito ay aktibo lamang kapag kayo at ang inyong minamahal ay nagmamahalan. Tumingin si Reviel Evancia sa notification, nag-isip. Protektahan ang mga alaala ng aking minamahal, ha? Ano ang dapat kong gawin kapag natanggap ko ang isang proposal ng ganito? Tinitigan ni Reviel Evancia si Kim Gong-jae, ang kanyang boses ay malumanay, mahal ko ang iyong boses. Naiintindihan mo ba? Hindi ako makikinig sa anuman maliban sa iyong boses na nagsasabi nito sa akin. Habang nilalaro niya ang kanyang leeg, nagbago ang kanyang ugali. Bigla niyang hinawakan si Kim Gong-jae sa leeg, ang kanyang boses ay malamig, kaya bumalik ka agad. Papatayin kita ng paulit-ulit hanggat kinakailangan. Hanggang sa bumalik ka. Kung kaya mong bumalik dahil ipinakita ko sa iyo ang mga sugat ko, ipapakita ko sila sa iyo ng paulit-ulit. Kaya, tingnan mo ang mga sugat ko at magdusa. Nagbigay ng isang notification ng sistema, ikaw ay namatay. Sinabi ni Reviel Evancia ng malumanay, tingnan mo ang peklat na iniwan mo sa akin. May isa pang notification ng sistema na lumabas, ikaw ay namatay. Ang boses ni Reviel ay malumanay ngunit nakakatakot. Ang mga bakas mo ay matatagpuan sa lugar na ito. Sumunod ang pangatlong notification, ikaw ay namatay. Bumulong si Reviel, ikaw ang tanging tao sa mundong ito na makakapatay sa akin. Nagkaroon ng isa pang notification ng sistema, ikaw ay namatay, at muli, ikaw ay namatay. Nagpatuloy si Reviel, ang kanyang boses ay lalong nagiging desperado. Alam mo ba na ako lang ang makakapatay sa iyo? Umiikot ang siklo habang patuloy na bumababa ang synchronization ni Kim Gong-jae. Naisip ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, muli, napunta ako kung nasaan ka. Ikaw ay ipinanganak bilang lehitimong anak na babae ng pamilya Duke. Iniwan mo ang iyong ina na nalungkot sa buhay na kailangan niyang ipamuhay. Dahil ang taong ikakasal sa iyo ay napili na bago ka pa ipinanganak, ibinuhos mo ang buong buhay mo para sa kanya matapos ang iyong kapanganakan. Tumigil siya sandali, mabigat ang puso. Lady Silver Lily. Ang buwan ng Evancia. Ang hinaharap na Duchess ng Evancia. Sigaw niya, hindi ang pangalan na tinatawag sa akin ng maraming tao. Tinitigan ni Reviel Evancia siya ng may pagkilala. Nandito ka. Sinabi ni Kim Gong-jae ng malumanay sa kanyang sarili, naghihintay ako para tawagin mo ang pangalan na nais mong tawagin. Sinabi niya ng malakas, Reviel. Yumakap si Reviel Evancia sa kanya at bumulong, Gong-jae, matagal na kitang hinihintay. Hinigpitan nila ang kanilang yakap at ang kanilang ugnayan ay hindi maikakaila. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.